Patuloy na binubusisi ng BIR at Anti-Money Laundering Council ang yaman at mga ari-arian ng negosyante si Janet Lim Napoles na nadadawit sa 10 billion peso pork barrel scam. Pero bago makulong, sinabi raw ni Napoles na isang babae ang posibleng nagdidikta sa mga whistleblower para idiin siya sa anomalya. May news to go si Leah Manyala, Del Castillo. Hinahainan man ng mga tauhan ng Fort Santo Domingo, dinadalhan pa rin ang sariling pagkain ng mga kaanak si Janet Lim Napoles. At sa kabila ng pakiusap ng abogado niyang payagan siyang magsama ng yaya, mag-isa pa rin siya sa bahay kulungan sa kampo na nilagyan ng electric fan at refrigerator para sa kanyang mga gamot. Nagtatago pa rin kasi ang kapatid niyang si Reynald Lim na kapwa-akusado niya sa kasong serious illegal detention habang wala pa rin pinananagot sa pork barrel scam kung saan siya iniuugnay. Bago nakulong, iginiit na ni Napoles sa pagharap sa Philippine Daily Inquirer na may mga nagdidikta raw sa whistleblower at dati niyang assistant na si Ben Harluy para idiin siya. Ibinulong daw ni Napoles kay Professor Winnie Monsod na naroon sa pulong ang pangalan ng babaeng posibleng nagdidikta kay Luy bagamat nakalabas na raw ng bansa. Ito ang kanyang punto de vista that may mastermind si Ben-Hur. May mastermind si Ben-Hur. Sino yung mastermind na ito? Ayun ang sinabi niya sa akin. Sabi naman ni Professor Randy David sa kanyang column, posibleng sabihin ni Napoles na may naguutos sa kanyang taong maimpluwensya kaya naging madali para sa mga mambabatas na ipagkatiwala kay Napoles ang kanilang pork barrel. Pero wala pa rin isinasa publikong pangalan si Napoles o kahit pagkumpirma sa pag-ugnay ng COA at ng mga whistleblowers sa ilang politiko sa kanya umanong mga NGO. Sa kabila niyan, sinabi ng Anti-Money Laundering Council na posible ring ma-freeze ang bank accounts ng sinumang mambabatas na iniuugnay sa scam. Maliban pa sa mahigit 400 bank accounts na may kaugnayan kay Napoles na sakop na ng freeze order ng Court of Appeals. Possible to look into the accounts of the lawmakers also? I've said any person who would be identified to have been involved in any unlawful activity should be included in the investigation. Nakikipag-ugnayan na rin ang AMLAC sa foreign counterparts nito para masilip ang sinasabing bank accounts ni Napoles sa Amerika. Iniimbestigahan naman ng BIR kung nagbayad si Napoles ng real estate tax para sa 28 pag-aari umano nito na nailista ng NBI, bagamat marami rito hindi raw kay Napoles mismo nakapangalan. So I can say that there's a lot that did not match. Wala kaming tinutukoy ng kaninong nakapangalan. Sinasabi lang namin mukhang hindi siya nagmamatch kaya may additional time and effort na dapat kaming gawin. Nauna nang itinanggi ng abogado ni Napoles na si Attorney Lorna Kapunan ang sobra-sobrang yaman ng kanyang kliyente. Leah Manyalak, Del Castillo, GMA News.